sa ating Diyos na nagpapalaya, o lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan
pinupuri, O Diyos. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ito. Ako sa'yo'y sa paningin mo'y espesyal. Yes! Minsan pa. Woo! Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Yes! Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Yes, Lord, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Sama-sama po tayo. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako Nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo'y sa paningin mo espesyal. O aming ihahayag, Panginoon, ang kadakilaan mo. Kadakilan, Diyos na Hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awi ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Yes! Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag. Katapat
Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasamang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo'y sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Sama-sama po tayo. Come on, church! Hey! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y Maranasan, ikaw ang aming dakilang Diyos. Sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan. Katapatan at kadakilaan. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Papurihin ka, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Tuloy ka namin pinupuri. Niluluwalhati sa lugar na ito. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Pasagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay
Panginoon, ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, inaalay namin sa iyo, O Diyos. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin, Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi. Sama-sama tayo, walang hanggan, walang hanggan. Kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Oh yes, oh God, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Oh, purihin ka, Panginoon. Pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Dito pa rin po, live na live po tayong napapanood sa ating official Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas. Purihin po ang Panginoon, magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ang ating live broadcast. Good morning po, December 8, 2024. Araw ng Panginoon, araw ng linggo. Gising-gising na mga kapatid para tayo po ay patuloy na makinig at sumamba sa ating buhay na Diyos. Exactly 8:13 in the morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast sa umaga pong ito. Magandang umaga po mga kapatid. Welcome po sa mga maaga pong gumising at maaga pong sumuporta sa gawain po ng Panginoon ngayon pong umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin sa oras pong ito. Good morning po everyone. Ayan, purihin po ang Panginoon. Again, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito.
As of the moment, iisa pa lang po ang nanonood sa atin, no po. At nawa po yung makapasok po yung iba. At papasalamatan natin si Lord. Kasama natin ngayon ang Kayanan family from Silang Cavite. Good morning. Sina Brother Ervil, si kapatid na Syra, si Baby Alicia Shekinah. Batiin din natin si Rafi at si Arfi. Ayan, po rin po. Tandang family, good morning. Binabati rin natin ang mother ni Brother Ervil, si Nanay ng happy birthday, Nanay Eli Kayanan. Good morning. Happy birthday from Bataan. Ayan po rin po, Panginoon. Good morning po, everyone. Welcome po sa ating gawain ng Lord sa worship service po natin tuwing araw po ng linggo. Good morning po sa ating lahat. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa ating pong gawain, no po, na patuloy po tayong nakakapag sama-sama kahit po tayo po ay nasa online. Ayan po rin po ang Panginoon. At after po nito ay meron po tayong 3 o'clock na YouTube premiere, no po. I-replay po yung ating YouTube premiere ng alas 3 po ng hapon yon, at pwede nyo rin po suportahan yon sa pamagitan po ng pagsasubscribe at pag-hit ng notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere every Sunday 3 p.m. in the afternoon. Ayan po rin po, Panginoon. Good morning! So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dadako sa pananalangin. Hingin po natin sa Panginoon ang kanyang patuloy na gabay, patnubay sa atin ngayong pong araw ng linggo. At sa araw po ng ating pakikinig sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Araw, Panginoon, kung saan patuloy kaming makakapagbigay ng papuri, ng aming pasasalamat, pagdakila sa iyo, Panginoon, sa oras pong ito. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil patuloy mo kaming dinako sa gawain po ng online at ng pananambahan, dahil alam namin, Lord, meron kang gagawin sa amin. At patuloy namin pinagpapasalamat itong panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong pagpapala, panibagong mensahe na iyo pong ipagkakaloob sa amin, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat kami sa series po ng Book of Genesis, sa talagang napakagandang blessing na ito, Panginoon, na mas lalo po kaming lumalim at tumibay, nagtiwala, nanampalataya at sumunod sa iyo, Panginoon, ng mas malalim pa sa aming mga buhay spiritual. Maraming salamat, O Diyos. Sinusurrender po namin ang aming mga buhay sa iyo, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, isip, salita at gawa. Patuloy kaming humingi ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga buhay ng iyong banal na dugo, aming Diyos. Salamat, O Diyos, dahil alam namin sa paglilinis at pagpapatawad mo ay patuloy kaming magiging malinis na daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy, Lord, na magbigay sa amin ng matinding inspirasyon, hamon, pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, at maging ng pagbabago at pagsunod namin sa iyo, Panginoon, sa pamagitan po ng iyo pong mga salita. Gabayan mo kami, O Diyos, samahan mo kami sa umaga pong ito, sa journey po namin sa Book of Genesis. Patuloy po naming danadalangin na ikaw po manguna sa amin. Be our pastor, be our mentor, be our guide, O God. Salamat, Lord, sa revelation ng iyong katotohanan sa iyong mga salita, our dear Holy Spirit. At patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang manguna sa amin, magbigay ng karunungan, kaalaman at kaunawaan sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. We want to experience your presence. We want to experience you, Lord God, personally sa aming mga buhay kahit kami ay nasa mga online. At alam namin, Panginoon, na pagkakalooban mo kami ng pagpapala, biyaya, kagalingan, himala,
at lahat ng nais na mo, O Diyos, na maranasan namin sa pamagitan ng pangungusap mo sa amin, sa pamagitan po ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Lord, and we will enjoy your presence. We will enjoy the rest of the worship service, Lord God, na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, bigyan mo kami ng focus. Alisin mo ang mga anumang mga distraction upang kami po ay mawala sa focus sa iyo, Panginoon. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, magbigay sila ng panahon, oras, sa pakikinig sa iyo pong mga salita. Lord, maraming maraming salamat. Muli, sa iyo namin pinagkakaloob ang lahat, pinagkakatiwala, mula simula hanggang sa matapos, maging ang aming mga kapatid na naririto, maging po ang kuryente, ang equipment, maging sa face-to-face mamaya, Panginoon, ang aming pagbiyahe, ang aming pagpunta roon sa iyong bahay-sambahan, ay patuloy ang pag-iingat at proteksyon na ipong pagkakaloob, kasama po ng aming buong pamilya. Maraming maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, honor, and praises to you, our dear Jesus. We thank you at patuloy, Lord, na malid lahat ito for the glory of the name of Jesus Christ. Maraming maraming salamat, our dear Holy Spirit. Thank you, dear Father God. Thank you, dear Holy Jesus, our God, our Savior, our Lord. We thank you. In the mighty name of Jesus, we pray. Gabayan mo kami, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Ayan, binabati natin. Sama natin ngayon ang Nanay Ellen Endoso. Nanay Ellen Endoso and the whole family, good morning po sa inyong lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po again sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Again, December 8, December 8, 2024, 8:20 in the morning, tayo po ay naririto at magkakasama po sa gawain po ng pagsamba sa ating Sunday Worship Cell Celebration. Okay, purihin po ang Panginoon. Again, huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast sa umaga pong ito. Okay. Bago po tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa Lord sa isang napakagandang journey na ating pong naranasan sa Book of Genesis, no po, sa Book of Genesis, dahil napakaganda po ng journey na ating pong dinaanan sa mula po Genesis chapter 1 to Genesis chapter 25. At ngayon pong araw na ito ay ating pong tatapusin ang Genesis 25 at naniniwala po ako marami pong tinuturo ang Panginoon sa atin. Amen? Marami pong ginaid si Lord sa atin para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya at talagang tatapusin muna natin po itong journey ng experiencing experience God's promises. At alam ko po na sa last part na ito ay magbibigay po sa atin. Actually, meron pa po siyang verse 27 to 34. No po, mahaba talaga ito eh. Pero po tayo po ay magtutuloy-tuloy, no po, at ayusin po natin ito hanggang sa matapos po natin. Tatapusin muna natin yung series ng Book of Genesis, Genesis 25, about experiencing God's promises, bago tayo tumalon sa susunod naman pong series. Amen? So, alam ko po na nag-iisip kayo, ang haba ng Genesis 25, pero okay lang po yan. Marami tayong matututunan dyan habang tayo po ay patuloy na nagwo-walk through sa message ng Panginoon. Okay, let's go now sa ating napakagandang mensahe ng Panginoon. Okay, pagpapatuloy po natin, pagpapatuloy po natin ang ating series no po sa Genesis 25 about experiencing God's promises. Okay, binabati natin, good morning kay Ate Claire, ang kanilang buong pamilya. Ayan, good morning po sa inyo. So Genesis 25, 19 to 28. So tutuloy po natin yan 29 onwards hanggang sa end, pero hindi na po part ng experiencing God's promises. Okay.
So, wag na ito hindi na po natin babasahin dahil ito po yung ating mga dadaretso na po tayo sa part 5 na kung saan kasi po familiar na po kayo dito. Diretso na tayo ng part 5. Pastor, bakit ang bilis? Siyempre po, natakel na po natin last time to, pero hindi po natapos. So, dadaretso na po tayo ng part 5. Ang topic po natin is about to experience God's promises, we must foster healthy relationship. Okay? Kung nais natin magkaroon o maranasan ang mga pangako ng Panginoon sa ating buhay, kinakailangan po nating alagaan, ingatan, no? At panghawakan ang isang malusog na relasyon. Hindi lang po sa Diyos, syempre priority natin sa Diyos, syempre kundi maging sa ating kapwa. Okay, loving God, loving people, and then having a relationship, a healthy relationship to God's most specially, at kasama din po yan yung relasyon natin sa ating kapwa. Okay? So mamaya maintindihan natin anong kinalaman nito sa mensahe po natin na ating pong bubulay-bulayin. Okay? Ang ating pong pagmumulan ng ating pong pag-uusap ngayon at pagbubulay ay mula po sa Genesis 25:24 to 28. At makibasa po kayo sa akin. Basahin natin verse 24. Okay? Dito na po tayo dadirect. 24 to 28. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan nila siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. Nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maliksing mangangaso si Esau at palagi lang siya sa bukid habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. And last verse, mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau, pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Balikan po natin, mga kapatid. Balik tayo sa verse 24. Actually, sa verse 19, nakita po natin dito yung paghiling ng Panginoon, paghiling ni Isaac at ni Rebecca sa Panginoon na magkaroon sila ng anak. Dahil nga baog si Rebecca, so humingi si Isaac sa Panginoon, humingi sila, I believe silang dalawang mag-asawa, pero sinait ng Lord na si Isaac ay patuloy na humingi sa Panginoon at di siya binigo ng Panginoon. After 20 years, ipinagkaloob sa kanya na magbuntis ang kanya pong asawa na si Rebecca at ito po ay naging kambal. Sa kasamaang palad, mga kapatid, no, bukod sa binigay ng Panginoon sa kanya, nakaranas po si Rebecca ng matinding paghihirap pagdating po sa kanyang pagbubuntis, lalo na sa mga bata na nasa sinapupunan niya dahil nga po ito'y kambal. Nangyari po ang pagkakataong ito after 20 years, pinagkaloob ng Panginoon sa kanila ang anak na kambal na kung saan after 20 years of praying, after 20 years na talagang continuously tapos persistently ang kanilang pananalangin, amen po ba? Dininig sila ng Panginoon. At during that time of answered prayer na, no? Dumaan po ang difficulties sa kanila. At yung difficulties pong ito ay nangyari po sa buhay ni Rebecca, na kung saan naranasan niya na sa loob pa lang ng sinapupunan ni Rebecca ay nagtutulakan na yung dalawang kambal, which is si Jacob at si Esau, sa loob pa lang ng sinapupunan ng kanyang ina. At sobrang nagdulot ito ng labis na hirap, sobra na, labis pa, no? Na matinding hirap ang dinaanan ni Rebecca doon sa pagbubuntis at pagdadala sa sinapupunan ng kanyang kambal na anak na ipinagkaloob ng Panginoon. So nagsasabi siya na sobrang hirap ng pinagdadaanan niya
At kung ganun at ganun lang din naman ang gagawin nitong magkapatid na ito, kundi magtulakan sa sinapupunan ng kanyang mga magulang, ng kanyang magulang na si Rebecca, eh mabuti pa, sabi ni Rebecca, sa sobrang hirap, mabuti pang mamatay na lang ako. At dahil sa hirap na yan, mga kapatid, alam niya na hindi niya kakayanin kung siya lang. So, tinanong niya sa Panginoon kung bakit at kung anong nangyayari sa kanya. Hiningi niya sa Panginoon, nanalangin siya sa Panginoon kung ano ang nangyayari sa kanya. Okay? So, sa puntong ito, mga kapatid, dahil sa matinding difficulties, dahil sa matinding pagod, paghihirap, he sought to the Lord. Okay? Lumapit siya sa Diyos. Dahil ang kambal niya na nasa kanyang sinapupunan, alam niya kung sinong nagkaloob. Okay? Na sa tuwing nahihirapan siya, bagamat dumadating ang pinakamatinding pagsubok sa kanya o suffering, alam niya kung sino ang kanyang pinuntahan. At dahil sa pagtawag niya sa Diyos, tinugon siya ng Panginoon at sinabi sa kanya yung propesiya. No? Kung ano ang mangyayari sa kanyang dalawang anak. Sinabi ng Panginoon, ito ay magiging dalawang bansa, dalawang grupo na magkakalaban-laban, yung kanyang nakababatang kapatid ay maglilingkod sa nakatatandang kapatid. Yung nakababatang kapatid ay paglilingkuran ng nakatatandang kapatid. Okay? Yun po yung naging propesiya sa mangyayari sa buhay ng kambal na anak ni Rebecca at ni Isaac. Nakakasunod po ba kayo? Amen po ba? Comment naman kayo para si pastor naman alam ko may kasama po ang iyong lingkod. Okay. So sa puntong ito, mga kapatid, ay pinakita ng Diyos sa kanya kung ano ang mangyayari sa future ng dalawang kambal na nasa sinapupunan ni Rebecca. At dahil nga po dito, mga kapatid, ay sa verse 24, mangyayari na yung sinabi ng Diyos kay Rebecca patungkol sa kung anuman ang dadaanan at dadanasin ng kanyang kambal na anak. Okay? Sa verse 24, ito na po yung katuparan ng sinabi ng Diyos na propesiya patungkol sa magkapatid na si Esau at si Jacob. Nang nanganak na si Rebecca, this is it. Hindi na siya nasa sinapupunan pa lang, eto na, mangyayari na, yung pinaunawa sa kanya ng Lord, yung tugon ng Diyos sa kanya, kambal ang anak niya. So, hindi na po ito imaginary, hindi na rin ito dahil lang sa, syempre na pag nasa sinapupunan, di mo pa nakikita yon. So, paglabas ng anak, kambal ang anak. So, tama, dalawa ang anak, kambal eh. So, sa puntong ito, ang unang lumabas, no? Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon. Sabi sa description ng Bible, ang unang lumabas na panganay, yung panganay, syempre, sino yung una, yun ang panganay, mapula-pula, no? At balbon. Kaya ang pinangalan sa kanya ay Esau. Excuse me. Teka, ayusin ko lang po itong electric fan, ho. Yun. Wait lang po. Wala ko alalay eh. Ayan. Ayan. So, ang unang lumabas, mga kapatid, ang unang lumabas po ay mapula-pula at balbon. Kaya pinangalanan po nila siyang Esau. Okay? So, sumunod sa verse 26, nung lumabas na yung ikalawa, ang kamay niya naman ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Okay, yung pangalawa, yung nakababata, yung bunso. Nung lumabas yung ikalawa, yung kamay niya nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Excuse me. Ayan. Excuse me po, medyo nangati po yung lalamunan ko. So si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. So sa puntong ito, mga kapatid, yung prophetic picture, excuse me, yung prophetic picture, nangyari na. Okay? So sa paglabas pa lang, may eksena na. May eksena na talaga. So una,
lumabas, descriptive. Mapula-pula, balbon. Sa pangalawa, nangyari na yung sinasabing sign na hindi talaga magkasundo o talagang magkakalaban-laban itong dalawang magkapatid. Ayan, sorry po medyo nangatibigla yung aking lalamunan. So sa puntong ito mga kapatid, ito na po yung pangyayari na kung saan sign na ito na maaaring nag-iisip si Rebecca, aba, totoo yung talagang propesiya. Na totoo yung sinabi ng Diyos sa kanya, yung mensahe ng Panginoon sa kung ano ang mangyayari sa buhay ni Jacob at ni Esau. Ayan. So sa puntong ito, yung premonition, yung mga pinaalala ng Diyos, matindi ang aking pangangati. So sa puntong ito, nangyari po yung sinabi ng Diyos na pangyayari kay Rebecca. So dito pa lang, nung lumabas yung ikalawa, hawak niya na agad ang sakong. May attitude na agad. Nasa karakter na agad. Yan po ay si Jacob. Na kung saan, sabi po sa verse 27, iba naman po yung chapter na ito. So 24, 25, 26, ito na po yung part ng picture ng paglabas nung mga kambal. Sa 27, eto na po nung lumaki na yung dalawang sanggol. Okay? Nang lumaki na yung dalawang sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at yung at palagi siya nasa bukid habang si Jacob naman ay tahimik na tao. Excuse me. At tahimik na tao at palaging nasa loob ng tolda. Okay? Ito naman yung paglaki na nila. Okay? Si Esau, maliksing mga ngaso. At palagi siyang nasa bukid dahil nga po talaga nanguhuli, hunter ito eh. So, pagkatapos noon, si Jacob naman, homebody, tahimik na tao, palagi nasa loob ng tent, ng tolda. So, first description, paglabas sa sinapupunan. Pangalawa, yung paglaki na nila. And this is it, the verse 28. Sinabi po dito, mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Okay, sa puntong ito mga kapatid, sa verse 28, dito pa lang, nagkaroon na ng marka na kung saan magkakaroon talaga ng matinding conflict. At this is the time na talagang pinakita, this is the sign na magkakaroon ng great conflict between these two siblings, no? Itong twin siblings na ito. Na kung saan, dahil yung verse 28 ang panimula ng kaguluhan at ng conflict, ng great conflict ayon sa sumulat ng Book of Genesis. Okay? So from the womb, nakita nyo po, from their growth and development as mula sa sanggol, lumaki sila. Okay? Nakita natin kung ano ang kanilang mga hilig, mga karakter. Sa verse 28 dito po ipinakita yung feeling, yung sign or picture na kung saan mangyayari na. Yung tinatawag na nag-set na ng stage of future conflict. Okay? Yung salita pong mas nagustuhan ni Isaac at mas nagustuhan ni Rebecca, ito po'y part naman sa parents. So pag-uusapan natin
yung sitwasyon ng pagpapalaki ng magulang sa anak. Okay? Andyan pa po ba kayo mga kapatid? So, nakita po natin sa verse 28, mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Actually, si Isaac is an adventurous person. At dahil ang lumabas sa kanyang anak, ay ang lahi ay si Esau na kung saan adventurous din, hunter. So, mas nagustuhan. Yung word mga kapatid, mas nagustuhan ni Isaac. So, si Rebecca naman, dahil homebody rin si Rebecca, no, bahay, siguro bahay, labas, bahay, igib lang yan, bahay, igib no, sa balon. Tapos, yun na. Si Jacob, na kung saan, mga kapatid, homebody. So, mas nagustuhan ni Rebecca dahil laging nasa bahay lang itong si Jacob. Nasa loob lang ng tolda. Wala namang binanggit kung ano ang kanyang naging hobby. Pero sa puntong ito, parehas ang ina at ang ama na mayroong mas nagustuhan sa kanilang dalawang anak. And this time, they are setting the stage for future conflict. Sa kanila po nagsimula. Okay? Paano, Pastor? Hindi lang po battle ang nangyari sa sinapupunan ni Rebecca, no? Bagamat doon pa lang sa sinapupunan, sa simula pa lang, meron ng banggaan, meron ng tulakan. Mas lalong na-enhance yung greater or future conflict because of this unwise display of affection through their parents. Gaya nga ng sinabi ng Panginoon kay Rebecca, may dalawang bansa, dalawang grupo na lalabas kay Esau at kay Jacob, which is the Israelites and the Edomites, na kung saan magbabanggaan sila, magkakalaban-laban ng dalawang grupo. Yung isa, nakatatanda, maglilingkod sa nakababata, no? Yun po yung prophecy. At alam nyo po ba, ginamit ang sitwasyong ito sa puntong alam ni Rebecca na mayroong magkakaroon ng conflict ang dalawa, pero sa totoo lang, they are setting the stage for future conflict because they displayed an unwise parenting and displaying an affection to those na favorite nila. Okay? So, sa loob ng pamilya, para hindi lumaki ang conflict, dapat ang magulang ang siyang magdi-display ng maayos at pagkakaisa sa loob ng tahanan. You are not setting the stage for future conflict as a parent. Okay? So kung ikaw ay bago pang magulang, magkakaanak ka pa lang, o nagbabala kang magkaroon ng pamilya, napakahalaga na maunawaan mo ito. No? Because maybe, no, alam mo na yung sitwasyon na pwedeng lumabas sa iyong pamilya, sa iyong anak, dapat hindi ikaw ang nagiging dahilan para mas lalong ma-enhance. Ano ba sa Tagalog ng enhance? Mas lalong, ano sa Tagalog ng enhance? Mas lalong, wala sa loob ko yung Tagalog niyan Mas lalong tumaas, nag-improve, no? Mas lalong nag-intensify yung puot at galit nila sa isa't isa because of your unwise display of affection. Yan pong salitang mas nagustuhan ni Isaac at mas nagustuhan ni Rebecca si Jacob, si Isaac naman ay si Esau, ay pagsimula ng napakalaking gulo sa kanilang pamilya. No? Sa totoo lang, hindi naman masama sa isang magulang na ipakita sa kanya na talagang may nagugustuhan at mayroong hindi. O sa salitang favoritism. Hindi ko po alam kung mayroong aamin sa inyo. Sino po sa inyo ang nakaka-relate sa topic natin about favoritism?
No? Favoritism is an wise display ng affection. Okay? So bagamat normal sa isang tao na meron kang nagugustuhan sa iyong mga anak na pag-uugali na hindi mo nagugustuhan doon sa iyong marahil sa pangalawa, pangatlo, but if you are vocal sa iyong pagsasalita kung sino ang mas nagugustuhan mo pagdating sa ganitong klaseng pag-uugali, mas maaring parehas kayo, it will happen, possible, no? Na magkaroon at mag-cause ng matinding conflict sa isa't isa. Okay? So, kung ikaw ay magulang at may mga anak ka na nagkakaroon ng insecurity sa isa't isa, nagbabanggaan sa isa't isa, may mga hindi pagkakaintindihan sa isa't isa, possible you created an unwise display of affection to your children. Paano naman, Pastor, pag-iisa? Wala kang comparison, no? Pero paano kung 2 ang anak mo, 3 anak mo, 5 anak mo, 9 anak mo, o 12 ang anak mo? And then, you started to gravitated, no? Yung words na favoritism sa yung anak, it will cause a great conflict between your children. Kaya kapag sa isang pamilya, lumalabas yung inggit, galit, puot, hilahan pababa, no? Yung isang kapatid na hindi natutuwa sa tagumpay ng isa, yung isang kapatid na laging siya ang dapat ma-pride, siya ang dapat nasusunod, siya ang panganay, nako, yan po ay pagsisimula ng great conflicts sa pagitan ng magkakapatid. Kaya papansinin niyo po, kung meron kayong nakikita na ganyan ang karanasan, maaaring nag-display ng favoritism, na wrong display of affection ang magulang. Naintindihan niyo po ba? Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Bagamat normal na meron tayong nagugustuhan sa ugali ng ating mga anak, but it will not help, sabi ng Bible. So si Jacob, no, would later commit the same sin ng kanyang mga magulang. Ginawa rin ni Jacob yung favoritism sa kanyang anak. Kanino? Sinong naging favorite niya? Si Joseph. 'Di ba? At dahil sa pagpapakita ng kagustuhan o pagiging paborito ni Jacob kay Joseph, ano nangyari? Yung ibang mga anak niya, ano ginawa? Na halos patayin mismo. Nagkaisa sila na patayin, no, si Joseph. At instead na mga patayin, binenta pa. Oh, binenta sa Egypt. Bakit? Kadugo yun, ha? Try to imagine, sarili mong kadugo, dahil nakita mo, no, dahil naipakita mo yung maling pagtingin bilang magulang, maling pagpapakita ng affection sa mga anak, ano naging nangyari? No? Lumabas din, nagaya din ng anak yung pagpapalaki na ginawa sa kanya ng kanyang magulang. Therefore, ano nangyari? Nag-create ng matinding problema, no? At nagkaroon ng matinding hatredness, bitterness, insecurities among the older brothers towards Joseph. Kaya as I mentioned kanina, nung si Jacob and Rebecca, no? Si Jacob to Rebecca nagplayed ng favoritism, no? Hindi lang po napoprovoke pag ikaw ay nagkaroon ng favorite sa pamilya, sa anak. Hindi mo lang pinoprovoke ang anak mong lumabas ang makasalanang likas ng iyong anak, but also, you are threatening God's promises na ma-fulfill sa buhay niya.
Isipin mo, dahil sa pagpapakita mo ng meron kang mas nagugustuhan sa iyong anak, nag-cause ng matinding girian, banggaan sa magkapatid, ano nangyari? Lumabas ang kanilang inggitan sa isa't isa. Lumabas ang banggaan at di pagkakaintindihan sa isa't isa. At lumabas din yung masamang likas na dapat hindi naman lalabas sa kanila. At lumabas din yung napigilan mo sila na instead na sumunod sa Panginoon, napigilan mo o na-threaten mo yung pangako ng Diyos na dapat mangyayari sa kanila. Amen? Naiintindihan po ba mga kapatid? Andyan pa po ba kayo? So God's promise was that through Jacob, a great nation would come. Kay Jacob naman talaga eh. However, yung hatredness, lumabas. Yung deception. Kasi deceiver itong si Jacob eh. Diniceive niya yung kanyang kapatid. Kaya naman lalong nagalit si Esau kay Jacob. Actually, hindi naman matinding galit eh. No? Yung agawin ni Jacob, yung pagkapanganay, bagamat binenta naman talaga ni Esau sa hangaring makakain, ano nangyari? Yung hatredness and this deceiving spirit ni Jacob, yun ang later cause nag-create ng matinding dahilan para patayin ni Esau ang sarili niyang kapatid. Balikan natin, Genesis 27 verse 41. Kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. And try to imagine, magkadugo, magkapatid. At take note, kambal pa ito. So mismong magkapatid, magkadugo, magpapatayan. At lahat po yan nagsimula sa unwise display of affection or playing favorites sa ating kalagitnaan. Sino po ang nakaka-relate po? No? Andyan pa po ba kayo mga kapatid? Parang walang gumagalaw sa aking comment section. Para po alam ko na naandyan kayo mga kapatid. Ayan, naiintindihan po ba ang mensahe ng Panginoon? So, bilang mga magulang, wala naman talagang aamin na may paborito tayo, may nagugustuhan tayo. Sasabihin lang natin na wala akong paborito sa aking mga anak. No? Pero sa totoo lang, yung pagiging vocal mo, sa kung ano man ang mas nagugustuhan mo dun sa isa at dun sa isa hindi, it will create chaos. It will create a great conflict between your children. Kaya po pinaunawa sa atin ng Panginoon ito at inulit ng Lord, di ko po tinapos agad itong Genesis 25 sa series po natin na Experiencing God's Promises. Dahil gusto ko pong bigyan diin ito yung huling mensahe ng Panginoon sa series na ito. So, ang Genesis 27 verse 41 ay pangyayari na kung saan kinimkim ni Esau ang galit kay Jacob dahil sa pag-agaw ng basbas o blessing na nararapat na ibigay ng kanyang ama kay Esau pero naibigay kay Jacob. Bagamat ito po'y planado na ng Panginoon, ang sinasabi natin dito, ang pinapakita po natin, unwise display of affection or playing favorites in the family will create a greater or future conflict sa ating kalagitnaan. So, papaano ba si Isaac at Rebecca nakarelate, no, sa sitwasyong ito sa kanyang mga anak? Na kung saan, mga kapatid, maaaring ang pumigil pa sa katuparan na magandang plano ng Diyos para sa kanilang dalawang magkapatid ay kayong mga magulang o tayong mga magulang.
So, dapat maipakita po natin sa kanila ang fairness pagdating sa pagpapalaki. Na wala tayong pinapaboran sa kanila. Lalo na kami, 2 anak namin. So, kung ipapakita namin na mas paborito ko yung panganay o mas paborito ko yung bunso, hindi ko gusto yung ugali ng panganay, hindi ko gusto yung ugali ng bunso, it will create a lot of conflict between them. Paglaki niyan, ganyan din ang kanilang gagawin sa kanila magiging anak. At isipin mo, baka mamaya ang ganda ng plano ng Diyos sa kanila, kami pa ang gumawa ng dahilan para matreten o mapigilan yung magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. No. Amen po ba? Kung ikaw naman ay may 3, 4, 5 hanggang 12 pang ang anak and you played favorites, just evaluate your life. Makikita mo kung bakit may isa naiinggit dun sa isa, bakit yung isa nai-insecure sa isa, yung isa hindi matanggap ang tagumpay ng isa. Pero meron naman magkakapatid dahil nga pantay-pantay sila at sinabing ang tutulong sa panganay ay yung bunso at ang tutulong sa bunso ay yung panganay. So pareha silang naghihilahan pataas. Napansin niyo po yung description ng Bible na paghila sa sakong ng kanyang kapatid ni Jacob, no, sa sakong ng paa ni Esau, ay pagpapakita, mga kapatid, ng salitang crab mentality, no? Amen po ba? Nakakasubaybay po ba? So yung crab mentality, madalas din nating makita tong hilahan ng sakong sa mga wrestling. Napansin nyo? Inihila ang paa, pagbugbugan. Kaya wrestler talaga to si Jacob eh. 'Di ba pati sa Diyos nakikipagbuno? O nakikipag-away. So ibig sabihin, mga kapatid, sa puntong ito, makikita natin na meron talagang hilahan. At kung meron mang ganitong klaseng pangyayari sa loob ng pamilya, isa ang dapat nating gawin. I-correct agad. Itama agad. Okay? So isipin mo, may ganito ng damdamin si Esau laban kay Jacob. Malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko talaga yun si Jacob. So ganun. Halimbawang nangyari, no? Nangyari yung matinding galit na ito. Nagdulot ng kapahamakan sa buhay ni Jacob. Di ibig sabihin na threaten tuloy. Di na ikaw ang pumigil sa mas magandang gagawin ng Panginoon sa buhay ni Jacob. Similarly kay Jacob, no? Papaano kung napatay ng magkakapatid si Joseph? Wala tuloy ginamit ang Diyos para magpatuloy ang kanyang pangako. So in both situation, dito po nagsimula yung unwise parenting, no? At dahil sa unwise parenting na ito, ginamit po ito para maging tingin ay mas mabuti at maganda. Wala namang pinagkaiba sa pagpapalaki natin ng anak sa mga sandaling ito. Marami po na sa atin, maaaring nagpapalaki pa lang ng anak o maaaring may pamilya na yung anak, no? Napakagandang paalala po itong buhay ng pagiging magulang ni Isaac at ni Rebecca. It will show you that this type of parenting, no, it will cause a greater conflict in the future. Okay? Ngunit bagamat ang plano ng Diyos sa ating buhay ay tutuparin, pero sa totoo lang, it's either you hinder the plan or it's either you help yourself, even your kids, no, your children, to fulfill the plan of God into their lives. So, syempre, in part,
through our relationship with other people. Napakahalaga talaga yung relasyon sa ibang tao. At relasyon sa ating kapwa, sa isa't isa. Alam niyo po, sabi sa Bible, no, sabi ng Bible, 1 Corinthians 12:21, kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa na hindi kita kailangan. Napakahalaga yung fostering ng healthy relationship. Pag sinabing foster o fostering, ito yung pagbi-bring up and encouragement. No? Galing diyan yung salitang encouragement at yung bringing up. No? Ibig sabihin kung papaano ka pinalaki at kung papaano ka in-encourage o hinikayat ng magulang mo during the time. Kaya maraming anak, no, based on our experience, marami po akong na-experience na mga magulang at mga anak, lalo po ako yung naging youth pastor sa loob ng 5 taon, nakita ko po maraming anak ang masama ang loob sa kanilang mga magulang dahil ang kanilang mga magulang ang naging dahilan kung bakit bumaba ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili o self-esteem, no? Bumaba ang kanilang kumpiyansa, nawalan sila ng confidence, no? Na-discourage, mahina ang loob, kaya mabilis pong magkaroon ng depression, na madalas ang depression hindi lang sa stress nagmula, kundi sa mga nakapaligid sa kanyang buhay habang siya'y lumalaki. Kaya konting bagay, konting pagsubok, hindi na nila kayang kayanin na mapagtagumpayan. Bakit? Kasi nasa magulang talaga. At hindi po sa eskwelahan ang pagbibuild ng foundation ng relationship sa isa't isa. Kung hindi sa loob ng tahanan. No? Habang pinalalaki mo yung anak, habang pinalalaki mo sila, sa bahay sila na-discover mo yung una nilang pagsasalita, yung una nilang paglakad, yung unang mga salita na kanilang sinabi, yung unang mga ngiti nila, sa loob ng bahay yan eh. At mostly, hindi po teacher lang ang kasama niyan sa kanyang buong buhay. Kaya minsan may mga magulang, lalo na meron po magulang noong araw, sa akin pong experience sa pagiging pastor, isinisisi po sa akin kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Bakit ko daw hinayaan na magkaroon ng boyfriend yung kanyang anak? Sinisisi po kay pastor. Sabi niya, ikaw may kasalanan, pastor, kasi hindi mo siya binantayan. Ang sagot ko po doon sa mga magulang, sa magulang na yon, na sinugod pa ako sa bahay, ang sagot ko sa kanya, kapatid, hindi po ako security guard ng inyong anak. Tanungin niyo po ang anak ninyo, bakit siya naghahanap agad ng pagmamahal sa ibang tao? Dahil maaari, nagulat siya, ang salita, kasi nga, hindi nakikita, hindi nararamdaman ng anak ang pagmamahal ng kanyang magulang. Palagi na lang sigaw, palagi na lang si ate, palagi na lang si ate, si ate, si ate. O ano nangyari? E di na back to you ka, na back to you yung magulang. So kaya nga mga kapatid, napakahalaga kung paano natin yung upbringing at yung encouragement sa loob ng ating pamilya. No? Kaya nga sabi ng Bible, an eye can say to the hand, I don't need you. Hindi niya pwedeng sabihin sa kamay, ng mata sa kamay na hindi kita kailangan. At di rin na pwedeng sabihin ng ulo sa paa na hindi kita kailangan. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa paano natin mabibring up, no? Paano natin ma-encourage ang ating mga anak. It's up to you as a parent, no? Kung paano mo mabibuild yung foundation sa iyong mga anak. We're not perfect. Hindi rin po perfecto ang inyong pastor. Marami kaming nakikita sa aming mga anak na differences to each other. Mga conflicts nila between each other.
Minsan sinasabi natin, bata pa kasi sila. But most of the time, no, mga kapatid, nafe-feel nila na mas paborito si ate, mas paborito si bunso. May ganyan ng senaryo. Pero ang dapat mas maipakita natin sa kanila, kung meron mang magmamahal sa kanila, ay ang isa't isa. At tayo po ang magpapakita ng personal na relationship sa kanila in terms sa pagpapakita ng tamang parenting. At this time, yung pinakita ng Lord sa parenting method ni Isaac at ni Rebecca, it will show us a great lesson for us para mapalaki ang ating mga anak. Okay? So, kaya hindi natin pwedeng sabihin hindi natin kailangan ng isa't isa. Kailangan natin si Lord. Partnership yan sa'yo bilang isang anak. Sa magulang, kailangan natin ng isa't isa ng tulong ng nanay at ng tatay. Kailangan din natin i-build ang foundation, ang relationship, no, para magkaroon sila ng upbringing pagdating ng araw na yung mga anak natin, tinitingnan kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Kaya may mga magulang, may mga anak din na sinasabi nila, pag ako nagkapamilya, hindi ko gagayahin yung paraan ng aking tatay, hindi ko gagayahin yung paraan ng aking nanay, hindi ko gagayahin yung paraan ng aking kapatid, kasi nagkaroon na nga ng matinding conflict kasi hindi rin nabuo yung healthy relationship to each other. Amen po ba? So, we need each other. We need each other's company. We need to bring up something with the help of each other. No? Kaya kailangan talaga i-build up natin yung healthy relationship sa isa't isa. Hindi lang sa loob ng tahanan, kundi ganun din sa loob ng iglesia at sa lahat ng factor na mag-create ng relationship. Napakahalaga po to foster a healthy relationship to each other. Because our relationship, sino man ang iyong binubunuan o pinapakitaan ng relasyon, no, will either help you para ma-fulfill yung pangako ng Diyos or can hinder this relationship from fulfilling the great plan of God into your life. Again, so dalawa lang yan, mga kapatid. Dalawa, ito. Sabi ng Lord, gusto niya ma-build yung healthy relationship between us. Tama? Ang Diyos at ikaw. So para ma-build yon, ang sikreto niyan, kailangan patatagin mo bilang ikaw na tao at ang Diyos sa buhay mo, kailangan tumatag yung relasyon mo sa Kanya. No? Possible na hindi ma-fulfill ang pangako ng Diyos kapag itong kapartner ay sumablay. Kapag itong kapartner ay hindi siya marunong, hindi binild up sa kanya yung good relationship. Hindi na build up, hindi na encourage sa kanya yung good relationship. Kaya nga, kailangan natin ng partnership sa Lord. Kailangan natin ng Holy Spirit para makapamuhay tayo ng may kabanalan at may katwiran ayon sa kalooban ng Panginoon, na may takot talaga sa Diyos. Ang problema nga, mga kapatid, imbes na kailanganin natin lumapit tayo sa Diyos, ano nangyayari? Minsan sa tuwing tayo ay malulugmok, sa tuwing tayo mawawalan ng loob, sa tuwing tayo ay dadaan sa mabibigat na pagsubok, hindi na natin pinapansin ng Diyos, nilalayuan natin siya. Alam niyo po, partner tayo eh. Si Lord yan ang gusto eh, mag-build ng healthy relationship to each other. Hindi lang yung relationship between God and man, but between man and you. Bagkus doon sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, sa labas ng iyong community, sa loob ng iyong church, napakahalaga na nabibuild talaga yung strong relationship sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng relasyon, no, sa isa't isa. Kasi
kung sino ang nilalapatan mo ng loob, no? Again, possible na makakatulong ba sa'yo yung karelasyon mo, yung binapartneran mo, yung sinasamahan mo, dapat nakakatulong sa iyo to foster a healthy relationship or to fulfill the will of the Lord or yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kapag ang kasama mo at ang karelasyon mo at ang lagi mong sinasamahan ay nagdudulot sa iyo para lumayo sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Dahil it will create a lot of conflict and problems sa buhay mo. Amen? I remember si Solomon, no, si Haring Solomon. Ang tatay niya ay si Haring David, 'di ba? Tama, mga kapatid? At sa puntong ito, tung si Solomon, maayos ang relasyon sa kanyang ama. Nakita ang mga pagkukulang, ang pangit, malakas na pag-uugali ng kanyang ama. So, nakasaksi si Haring Solomon. Pero, nang magsimula siyang mag-asawa ng isang babaeng pagano, pag sinabing babaeng pagano, ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo kay Baal. Dahil nakipagrelasyon siya sa hindi parehas niyang pananampalataya, alam niyo po ang nagdulot sa kanya, no? Nagkaroon si Haring Solomon ng matinding disiplina sa Diyos. Because nahinder yung magandang plano ng Diyos sa buhay ni Solomon. Alam niyo po ba, nagpatuloy yung ganitong klaseng pag-uugali sa kanyang anak na si Rehoboam. Si King Rehoboam, no? Nakipagrelasyon naman sa mga hindi makadiyos na kaibigan. No? And then, ano nag-lead sa kanya? Great trouble. Bakit? Isa sa mga dahilan kung bakit na-split ang Israel, no? Na-split, nahati ang Israel kay Rehoboam at Jeroboam. Kung bakit nagkahati ang dalawang ito, ay nahati ang Jewish kingdom. Bakit? Because of wrong counseling, wrong people na nakapaligid sa kanya. So, ano nangyari? Napigilan, nahinder yung plan of God sa buhay ni Haring Solomon, kasama rin ni Haring Rehoboam. So, in contrast, mga kapatid, tingnan naman natin yung kumbaga, anong tawag doon? Pagkakatulad nito, kabaliktaran ng nangyari kay Solomon at kay Rehoboam. Kung naalala niyo po si Prophet Samuel, no, kay Nathan. Si Prophet Samuel and Nathan ang tumulong kay David para ma-fulfill yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Tama? So, ibig sabihin, si Nathan, ang kasama niyan at ang lagi niyang sinasamahan, si Prophet Samuel, na nag-lead sa kanya para gamitin si Nathan na maging kasangkapan para ma-fulfill ang great mandate at great plan ng Diyos sa buhay ni Haring David. Remember si Elijah, ang nag-disciple, no? Dinisciple at minentor ni Elisha. No, si Elijah, diniscipled at minentoran ni Elisha. And remember, syempre, pinaka-the best na pattern, si Jesus Christ. Si Jesus, na kung saan minentor niya at dinevelop, no, ang character at spiritual foundation ng kanyang mga naging alagad, kanyang 12 disciples. So napansin niyo mga kapatid, napakahalaga ng relationship. Dahil ang mga anak sa magulang at ang magulang sa anak, ang relasyon natin sa ibang tao,
no, it will create you, or it will hinder, or it will help you to fulfill the promises of God, yung plano ng Diyos, or it will hinder the plan of God. Kaya nga, sabi sa Proverbs, sa Kawikaan 13:20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahamak ka. Dito po kinuha ng ilang mga networker ang salitang, kapag lagi mong kasama ay ang isang taong successful, magiging successful ka. Kapag ang isang tao na lagi mong kasama ay mayaman, magiging mayaman ka. Pero sa totoo lang, hindi po eh. Ito yung original eh. Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, at saan ka ba kukuha ng karunungan kundi sa salita ng Diyos, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang hangal ang lagi mong kasama, ay mapapahama ka. Kasi yan ang malaking factor kung sino ang taong nakapaligid sa iyo at kung saan mo nilalapat yung iyong relasyon sa ibang tao. No? Kaya nga, ganun din ang sinabi ng 1 Corinthians 15:33, huwag kayong palilinlang sa kasabihang iyan. Sa halip ito ang inyong paniwalaan. Ano yun? Ano yung dapat nating paniwalaan? Ang masasamang kasama'y nakakasira ng mabuting ugali. Heart mo kung agree ka. Like mo kung agree ka. Amen ka kung agree ka. Ang masasamang kasama'y nakakasira ng mabuting ugali. Kaya depende yan sa iyong sinasamahan. Depende yan sa kung sino ang nakapaligid sa buhay mo. Kaya dapat maging basis mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, ito ba mga taong kasama ko ay dadalhin ako sa Panginoon? O iahayag ng Diyos yung magandang plano niya sa buhay ko? O sisirain ng mga kasama kong ito ang plano ng Panginoon sa aking buhay? From the Word of God itself, ang masasamang kasama'y nakakasira ng mabuting ugali. So kung ang ating relasyon, excuse me, no, ang ating relasyon sa iba, no, will help you fulfill God's promises, no? Maganda. Sino ba ang mga taong pinaligid mo sa iyong buhay? Ang nakakalungkot pa nga mga kapatid, ang pinaligid mo sa iyong buhay, yung mga taong wala ring relasyon sa Panginoon. Kaya nung araw ako po, napaligiran ako ng mga matatandang nasa Panginoon. Pastor, no? Mga leader sa loob ng church, na lagi nagpapaalala sa akin noong araw, kasi meron kami noong araw na parang namumuo na yung sama ng loob ko sa aking mga magulang. Dahil bakit hindi ko maintindihan na hindi sila masaya sa aking paglilingkod sa Panginoon. Dahil ako daw ay lumipat ng relihiyon. Ako daw ay from Catholic, naging Christian. So masama ang loob nila noon. So pinipigilan nila ako magsumamba, pinipigilan nila ako magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, instead na magalit ako sa mga magulang ko, instead na magkaroon ako ng matinding puot sa aking mga magulang, yung mga tao na nakapaligid sa akin na nasa Panginoon, lagi nilang sinasabi, ipanalangin mo. Huwag kang magsasalita laban sa mga magulang mo. Kung ibang tao yan, layasan mo. Sagutin mo. Magrebelde ka. Mag-inom ka. Magbisyo ka. Magdroga ka. Ganoon eh. Pero kapag tamang tao talaga, tama ang Bible eh. No? Kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, lalo na sa salita ng Diyos, magiging marunong ka rin. Pero kung hangal at mangmang ang lagi mong kasama, mapapahamak ka talaga. Kaya tama ang Lord eh. Ang masasamang kasama nakakasira ng mabuting ugali. Kaya tignan mo yung evaluation mo bilang magulang. Ang mga anak ko ba, kamusta? Hilahan ba sila pataas o hilahan sila pababa? Nag-aaway-away ba sila? Nagkakabanggaan ba sila?
So ipakita mo sa kanila na kung meron mang dapat na mabuo ang magandang relasyon sa kanila magkapatid. Hindi dapat ang buo lang na relasyon sa labas, sa kaibigan, sa ibang tao. Mga kapatid, maybe ang magiging hindrance para matupad ang plano ng Diyos ay ang isa't isa, ang relasyon natin sa isa't isa. Meron bang anumang mga relasyon sa atin na kailangan nating baguhin? Baka ngayon meron tinuturo ang Panginoon sa atin na dapat nating baguhin, dapat nating bitawan para matupad ang pangako ng Diyos sa atin. Si Isaac at si Rebecca, do mahal nila ang kanilang anak, mahal na mahal nila ang kanilang mga anak, hiningi nila sa Lord yan eh. Pero, nagka-problema, nagkaroon ng matinding conflict, no? Dahil sa naging dahilan ng pagmamahal nila. Amen? So, dahil sa pagmamahal na yon, dahil sa maling pagpapakita ng pagmamahal, ano nangyari? They hindered God's plan into their children. And sadly, maraming delay, maraming miss God's best because of unhealthy relationship as well. Again, maraming na-delay, maraming naka-miss out ng magandang plano ng Diyos o tinatawag kong God's best dahil sa unhealthy relationship sa isa't isa. Napakahalaga ng magandang plano ng Diyos. Ang ganda sana ng plano ng Diyos. Halimbawa, ang ganda sana ng plano ng Diyos kay Sam, ang ganda sana ng plano ng Diyos kay Naomi. Kaya lang dahil mali kami ni Pastora ng pagpapakita ng pagmamahal, dahil doon kami sa mas favorite namin at sa pag hindi namin favorite, wala, mahina sa amin. Pagdating ng araw, itong magkapatid na ito magbabanggaan pagdating ng araw. At naniniwala ako na sana'y bata pa lang, nadidevelop na yung sabay silang sumasamba, sabay silang naglilingkod, pero dahil sa maling pag-uugali na aming binild sa aming mga anak, it will create a delay or miss God's best sa kanilang buhay because of unhealthy relationship. Amen po ba? So nakita ko po, habang nagpapalaki kami ng anak, napakahalaga bilang mga magulang ito po ay paalala sa amin at nagpapasalamat tayo sa Word of God dahil natuturuan tayo kung paano tayo makikipasalamuha sa ibang tao, sino ba ang ating dapat sinasamahan, sino ba ang dapat nating pinakikinggan ng payo, sino ba ang dapat nating ano ba ang dapat nating prinsipyo patungkol sa pagpapalaki ng anak. So, ang napakahalaga din, nalulugod ba ang Diyos sa relasyong binubuo natin, sa relasyong nililinang natin sa ating buhay. Yung relasyon ba natin sa ating anak, nalulugod ba ang Diyos? The way we love our children, no? The more na ating pinapakita yung ating affection sa kanila, nalulugod ba ang Diyos? Sa kanilang mga kaibigan, nakikita mo, sarili mo, yung mga tao bang pinapaligid mo sa iyong sarili, nalulugod ba ang Diyos? Sa buhay na nililinang mo, sa relasyong binubuo mo sa ibang tao? Bakit napakahalaga ng relationship sa pagtulong na ma-fulfill ang plano ng Diyos? Bakit napakahalaga ng relasyon natin, no? Kasi alam natin na makakaapekto ang anumang binuo nating relasyon sa ating mga sarili. Ano po sabi ng Proverbs 13:20? Balikan natin yung 13:20. Sabi po doon, no, balikan ko lang yung 13:20. Kapag ang lagi mong kasama, balikan natin to. Kapag ang lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Kapag ang kasama mo'y hanga, lagi mong kasama, ay mapapahamak ka.
So sa puntong ito, God is calling you to pursue a relationship with those experiencing God's promises. Kasi napakahalaga, kung gusto nating matupad ang plano ng Diyos, sumama tayo sa mga taong dadalin tayo sa plano at kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, nung araw, meron pong nagsabi sa akin na kung nanaisin kong magrebelde dahil sa mga nararamdaman ko noon sa aking magulang, alam niyo mo, nagsabi sa akin, ipakita mo na ikaw ay nagtatagumpay. Pakita mo sa kanila na habang dumadaan ka sa suffering, prove to them by God's grace, pakita mo kung papaano ka nagtatagumpay. At hindi po ako nagtanim ng kahit na anumang hinanakit sa kanila noon. Kahit di ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. Pero dahil alam kong pwede akong masira, pwedeng masira yung plano ng Diyos, no? Pinalibutan ko ang sarili ko ng mga taong marunong umunawa para maging marunong din ako. Kasi kapag ang taong hangalan lagi kong kasama, tama ang Lord, mapapahamak talaga ako. Nais ng Diyos na huwag ma-delay o ma-miss out yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. I believe kung iisa ang anak mo, mas pag-ibayuhin mo yung relasyon sa Kanya. Kung ikaw naman ay may 2 anak, sa pagsisimula pa lang ng iyong journey, i-develop mo yung healthy relationship sa kanila. Bakit? Possible it will delay or miss out God's best sa buhay nila. Na-realize ko, siguro, kung ako'y nagpadala sa bugso ng galit, ng emosyon at mali yung taong mga nasamahan ko, baka matanda na ako bago ko na-realize na mali ako. Mas maganda mga kapatid, ngayon pa lang na naiintindihan na natin, tinuturuan tayo ng Panginoon, matuto tayo na makita ang halaga nito sa ating buhay. Makita ang magandang plano ng Panginoon. At ang pinaka maganda pa dito mga kapatid, yung hindi ma-delay yung magandang plano ng Panginoon sa buhay nila. Amen po ba? Na bata pa lang sila, they know success is not just in this world, but success comes only through Jesus Christ. So kapag pinalalim nila ang kanilang relasyon sa Panginoon, pinalalim nila ang relasyon sa magulang, magulang sa anak sa anak, kapwa sa kapwa, katrabaho sa katrabaho, no? Mas lalong magiging makikita mo yung magandang plano ng Panginoon para sa iyong buhay. And for you to be able to do that, you need a healthy, or fostering a healthy relationship to each other. No? Paano ba natin ma-experience ang pangako ng Diyos? At hindi natin mamimiss out yung God's best sa buhay ng ating pamilya, sa iglesia, sa community. Ito po yung 5 na natutunan po natin. Balikan natin. Number 1, yung tinakil natin, no? Balikan natin para mas malaki bibigay ko sa inyo. Number 1, kung nais mo magkaroon na ma-experience yung pangako ng Diyos, number 1, ano sabi sa atin? We must be willing to wait. Number 2, if we want to experience God's promises, we must be persistent in prayer. Number 3, to experience God's promises, we must expect difficulties and seek God's wisdom during them. Number 4, to experience God's promises, we must accept God's choice of operating through weakness.
And number 5, to experience God's promises, we must foster healthy relationship. Praise God. So yan po yung mga pinag-aralan natin. Kabuuan ng Genesis 25 about experiencing God's promises. And I believe, kung meron mang gusto ang Diyos, huwag ma-delay yung magandang plano niya sa buhay natin. Alam niyo po, kung ako'y nagkamali, siguro hanggang ngayon, wala pa ako sa Panginoon. Iniisip ko na, paano kapag ang anak ko nagkaroon ng unhealthy relationship? Siguro bago sumunod sa Panginoon yan. No, baka matanda na siya, magkaroon na siya ng sariling pamilya. Bago ko maabatan, no, nagka-delay pa. Napansin niyo po, nagka-delay pa, doon din naman pupunta. Na-miss out o kaya ma-miss out ng anak mo. Ang sarap kaya kung bilang pamilya nakita mo, no, ng iyong mga anak sumusunod sa Panginoon. Because ikaw mismo naintindihan mo na yung right parenting na sinasabi ng Lord through the lives of Rebecca and Isaac. We thank God for this. We thank God for this wonderful lesson, no, wonderful message of the Lord na itinuturo sa atin bilang mga magulang. No? Do not play favorites. Do not play anything na magdi-display ka ng unwise affection sa iyong mga anak because it will cause great conflict in the future. No? So napakahalaga po ng pagpapaalala ng Panginoon na ito sa atin. I hope and pray na you appreciate this wonderful message of the Lord sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Napakahalaga ng lesson na ito sa aming buhay. Napakahalaga ng pagtuturo mo sa amin sa umagang ito sa pamagitan po ng iyong mga salita sa kung paano po mabibuild, paano po makikreate ang encouragement lalo na sa aming relasyon sa isa't isa. Una sa iyo, O Diyos. Pangalawa, relasyon namin sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa lahat ng aspeto. Patawarin mo kami, Panginoon, kung isa kami sa nakaranas na magkaroon ng unhealthy relationship sa sa iyo, Lord, sa aming pamilya, sa aming kapwa. Patawarin niyo kami, Panginoon, dahil mas napakikinggan pa namin yung payo ng ibang tao kaysa sinasabi mo, O Diyos, sa iyong mga salita. Patawarin mo kami kung dahil sa mga ito ay na-delay or na-miss out namin yung magandang plano mo sa aming buhay. Lord, from now on, help us, Lord, na kaming mga anak mo ay patuloy na magamit mo, Lord, para magkaroon ng healthy relationship sa iyo, sa aming pamilya, at sa aming kapwa. Itaguyod mo sa amin, Lord, ang relasyon na nakararanas ng mga pangako mo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, aming banal na Espiritu, na maranasan ang iyong mga pangako sa aming buhay. Kaya Lord, wag mong hayaan na wag naming maunawaan, wag mong hayaan na hindi mapalagpas namin ang pagkakataong ito, na maintindihan namin, Panginoon, yung magandang planong gagawin mo sa aming buhay. Tulungan mo kami na mga taong aming ilalagay sa aming paligid, mga taong aming bibigyan ng pagkakataon at bubuing relasyon ay magdulot sa amin na matupad ang iyong mga pangako, hindi iyong mailayo sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo kami na mas maintindihan ang simple at maikling mensaheng ito na maging makabuluhan sa aming mga buhay. Kailangan namin ng isa't isa. Kailangan namin, Panginoon, ang bawat isa para magtagumpay. Kaya Lord, tulungan mo kami na mahalin, pakaingatan, at bigyan ng halaga ang relasyong aming binubuo, lalo na nang naayon sa nais mo at kalooban mo.
Maraming salamat bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang mga kapatid, at bilang kapwa-tao, mabuild namin ang strong foundation ng relationship para kami po ay makapagtulungan para mag-angat at madala ang bawat isa sa kalooban at nais mo sa aming buhay. Maraming salamat po. We glorify the name of Jesus into our lives. Ikaw lamang ang dapat mapapurihan, wala na pong iba. Ikaw ang bida sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat. Bagamat maikli ang mensaheng ito, nagbigay po sa amin ng halaga ito at nagbigay sa amin ng inspirasyon, paalala, encouragement, disiplina, pagtuturo, pagtutuwid para aming maitama ang aming mga kamalian. Maraming salamat, our dear Holy Spirit, for giving us this wonderful revelation of your word. Salamat po. We glorify Jesus in Jesus Christ's name by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome po sa mga kapatid natin na naririto na sa live broadcast. Nawa po ay patuloy kang kinausap ng ating Panginoon sa pamagitan po ng mensahe ng ating Panginoon sa ating buhay ngayong umaga. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po. Have a great and wonderful Sunday sa inyong buhay, sa buhay ng iyong pamilya at sa bubuin natin sa pagtutuwid sa atin ng Lord na mas lalong ma-foster yung good relationship, healthy relationship sa ating buhay at sa ating kapwa. Maraming salamat po. Tandaan natin, kay Kristo, meron tayong pag-asa. To God be all the glory. God bless you. And if you want to become a blessing, if you want to be faithfully give your tithes, your offering, you can give it via online sa ating mga online platform. No po? At malaki po may tutulong yan sa misyon na pinagagawa ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless you. To God be all the glory. Ingatan po tayo palagi ng Panginoon. At magkita-kita tayo sa biyaya ng Lord sa mga susunod po nating gawain ng ating midweek service every Wednesday, 7 p.m. at every Sunday sa ating Sunday Worship Cell Celebration. Alas 8 naman po yan ng umaga. God bless you. To God be all the glory. God bless you.